Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Hello there mga kakwentuhan! This March is Fire Prevention Month. Kaya naman, it's time to raise awareness about fire safety and fire prevention. At dahil dyan, we will be conducting a simple experiment to show you how to extinguish fire using CO2 o kaya carbon dioxide. Medyo kinabahan ako doon sa Simple Science Experiment Partner. Kasi medyo matagal-tagal na tayong hindi nakaka-experience ng ganito. Ganyan. Way back high school days and college days chemistry, natin. no? Love mo ba ang chemistry? No comment sa chemistry na yan. Well, anyway, sa atin pong mga kakwentuhan, bago natin simulan ang simple, I do not know sa partner ko, sabi niya, Simple Science Experiment. We are actually observing the National Fire Prevention Month. So napakahalaga ng episode natin ngayon para ikwento sa ating mga kababayang Palawenyo na ano yung mga dapat nilang i-consider no, sa mga oras na ito. Katulad ngayon, nandito tayo sa outdoor ng ating provincial capital. Medyo mainit nga ang panahon. Dahil mainit ang panahon, prone nga sa mga sunog. No? So bago yan, ang ating pong theme ng Fire Prevention Month ngayon, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. You were not alone. Parang kanta lang. parang kanta lang itong theme ng ating Fire Prevention Month. At sa inyo pong lahat, ito pong episode na ito ay patuloy pa na kinahandog sa inyo ng Provincial Information Office at syempre ng Provincial Government of Palawan headed by our beloved Governor, Dennis M. Socrates. Okay, let's get the ball rolling. Pero kinakabahan pa rin talaga ako sa mga pa-experiment ng partner ko. Okay, we have here acetic acid. In short, suka. Vinegar. Okay, Ayan. we also have an empty bottle and itong sodium bicarbonate. Familiar ba ito sa iyo, partner? Yes, familiar to. Sa kusina namin, maraming ganito. Ginagamit din po sa pagbibake. And we also have itong embudo. Tama ba? Embudo and a balloon. Ngayon, we will pour 1/4 vinegar dito sa empty bottle. Can you please do the honor? Yes, please, partner. I-English na ako ng partner ko. Yes, partner. All right. Okay, so gaano karami? Yan, 1/4 cup. So 1/4 cup ito. Ano yan? Sukat na yan. Oo. So wag po kayong magtaka ha, why we are conducting this simple experiment. Hindi po tayo naglalaro. Actually, napaka-importante at mahalaga po itong pagbabahagi namin sa inyo. Mamaya makikita nila, makaka-create tayo ng carbon dioxide bubbles. And then ito, we also have 1/4 baking soda. Lalagay po natin dito sa loob ng balloon. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan. Okay. Ayan. So, it's all done now. Tapos, lalagay natin itong balloon dito sa mouth ng empty bottle para malagay natin yung sodium bicarbonate doon sa... Yung kinakabato. Baka sumabog. Ayan, makikita nyo, lumulobo diba? na yung balloon, di ba? It's not magic, it's science. Ang saya, Ang saya. Saya lang, partner. Hindi ka ba happy? Ayan na siya. Okay. So again, 1/4 po no, ng measure ng ating vinegar. 1/4 vinegar and 1/4 baking soda. Ayan nalumubo na siya. So sa kusina lang pwede nang makita yung mga na to mga materials. Pwede nyo itong gawing sa bahay nyo with your kids para pampasaya lang. So yan, nakita nyo lumubo. So yung content nitong balloon natin, it's carbon dioxide. Ngayon, itry naman natin sa kandila. So yan, nakita nyo po na sa pamamagitan ng carbon dioxide namatay yung flame ng kandila. And to carbon dioxide, it's denser than air, kaya ang carbon dioxide po makakatulong sa pagsugpo ng apoy dahil it prevents the oxygen from feeding the fire. Kasi dahil sa oxygen, mas lumalaki ang sunog. Kaya nga, kapag
kapag mahangin din, partner, di ba? Mas rin, lumalakas din yung sunog. That's right. At saka syempre, aside from hangin din, i-relate lang natin doon kasi pag mahangin din, may init tapos hangin, mas lalong lumalakas yung apoy, di ba? Pero dahil sa experiment natin, it can prevent the fire and the fire out siya kung maituturing natin. No? So, kasi yung ibang mga kasi maraming klase ng fire extinguisher. Ngayon, some of the fire extinguisher, ang content nila ay carbon dioxide. Yung iba naman, merong dry chemicals, at iba pa, depende sa type ng fire na kailangan mong i-extinguish. So, sa common fire extinguisher, meron po yung carbon dioxide. Simple lang. Actually, kung bibili kayo nito, mas mahal. Pero pwede naman tayo mag-homemade lang ng ating mga pag-prevent sa sunog. Yung mga pag-iwas sa sunog. O DIY. DIY. Pero DIY, tama, you get DIY. the principle, di ba? You get the principle. So, pero kung kayo ay tamad, bili na lang kayo. katulad ko, bibili na kayo ng fire extinguisher. Ayan. Alright. So, yun nga, may iba't iba kasing method ng pag-extinguish ng fire. Merong cooling method. Sa cooling method, partner, we use water. We use water. We normally use water. Yan ang mga nakikita natin talaga sa mga bumbero. Yes. In fire extinguishing, we normally or we regularly use water. Lalo na yung ating mga nasa Bureau of Fire Protection, they normally use water sa pag-apula ng mga sunog, diba? So yun yung pinaka easiest or kumbaga simplest way. And another method, it's called smothering. Gumagamit tayo dito halimbawa ng fire blanket. May fire blanket na tinatawag. Smothering, hindi yan yung nanay, diba? Smothering. Joke yarn. Okay, sige, let's explain. So, ang nakita kong practical example nito, halimbawa, sa bahay, saan may apoy? Saan kadalasang may apoy sa bahay? Normally, kusina. Tama, correct, sa kusina. So, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na kitchen fire. Halimbawa, magpiprito tayo ng fried chicken, deep fry yan, di ba? So, ang daming mantika. Sometimes, yung apoy, pupunta dun sa mantika. So, wag po kayong magpanik. Ang gawin lang po natin, takpan po natin ng basahan. Yung or yung parang tela na mamasa-masa, takpan natin yun ng yung apoy para ma-extinguish siya. Kasi wag daw pong bubuhusan ng tubig. Kasi ang tubig meron din yung oxygen That's H2O, di ba? That's right. So, wag po bubuhusan ng tubig, gumamit ng basahan para ma-prevent natin yung kitchen fire. Okay. So, ang mga sinishare po namin sa inyo, ikinikwento natin sa kanila, yung available na meron sa bahay. Kaya syempre, normally naman, nag-start yung fire o yung sunog sa mga kabahayan, diba? So, yung availability ng mga resources na meron sa mga pamamahay ninyo. So, yung mga kakailanganin natin, yung halimbawa, yung blanket, hindi lang natin siya kailangan sa pagtulog, pero sa oras na pangangailangan, pwede natin siyang magamit. Okay. So, what else, partner? So, another thing is removing the fuel sources. Lalo to yung mga yung mga pinagmumulan ng sunog like sa mga kuryente, 'di ba? Sa mga electricity, yung mga nag-overheat, So normally, yung mga breaker, so dapat ibaba na agad, I-switch off, yung i-unplug yung mga outlets na pinagsasaksakan ninyong mga gadgets at mga appliances. And then halimbawa, nagkataon na talagang nagkaroon na ng maliit na sunog sa bahay. Ilayo na natin yung posibleng magpapalaki pa noon, like yung gas. Kung nagtatago kayo ng kerosene sa bahay o ng mga gasolina, kung nagtatago kayo, kailangan keep it away na from yung small fire na na-create sa bahay. So, here's some more tips, Kasi, yun nga, since it's Fire Prevention Month, importante sa bahay natin, hindi na natin intayin na yung magkasunog. Iiwasan na natin. Right. Kasi, yung pag-apula ng apoy, minsan it will get out of control kasi. Kaya, at saka sabi nila, prevention is better than cure. Tama yan. Kailangan yung ideology or yung idea na yon mas mainam. That's why we are doing this episode kasi napakahalaga ito na malaman ng ating mga kababayang Palawenyo. Kasi ang daming mga naitatalang
insidente ng sunog, 'di ba? Dito pa lang sa Oo. Palawan, sa iba't ibang mga lugar. Nakakatakot at syempre may mga namamatay, 'di ba? May mga nababalitaan tayo na mga isang pamilya or mga, 'di ba, mga residente na nasunog or na dahil hindi nila alam gagawin nila. Oo nga, tama ka dyan, partner. Alam mo nga, narinig ko yung sinasabi ng ibang nasunugan. Kapag nasunugan daw, para ka na rin namatayan. Yes. Imagine the loss, ano? Ganun yung weight nung kakaharapin mong, kumbaga, tragedy kapag nasunugan po. And, Isa sa mga ibibigay nating tips sa kanila, partner, nabanggit ko kanina, yung sa mga wirings. Oo, kasi ako, aminado ako, minsan may mga octopus wiring and overloading. Kasi minsan, yung mga extension wires, medyo delikado rin yan, ano? At saka, idagdag lang din natin, dapat approved ito ng ahensya, no, na talaga nagre-regulate kung maayos ba or tama ba yung produkto na ginagamit natin. Oo. Sana i-avoid natin ng mga octopus wiring. So, ayusin natin siya para maganda or hindi makapag-create or mapagmulan ng overheat ng mga gadgets natin sa totoo bahay. yan, partner, no? Kasi, alam mo, experience ko sa, pagiging field reporter noon, sa mga sa mga household na nagkasunog, may na-identify ng ating mga bumbero ng BFP na mayroong octopus wiring. Yun yung salasalabat na mga, pagsaksak ng wire, so very disorganized. And kapag ganun kasi, nasusunog yung insulator ng kable, and doon na nagsisimula yung tinatawag na electrical fire. Yes, oo. At saka eyesore din kasi siya. Lalo na kung very organized ka sa bahay mo, mas maganda na talagang maayos yung pagkakalagay niya. So, ano pa pwede natin i-share sa kanila, partner? Alam mo dito, di ba, madalas tayo nakakaranas ng blackout. Gagamit ng kandila yung iba para to light up the house. Pero ako, ang suggestion ko po, iwasan na po natin gumamit ng kandila hanggat kaya. Kasi uso na rin ngayon, di ba, yung mga emergency light. Ganun na lang, mag-invest na lang po tayo sa mga ganun. Kasi, kasi pag gumamit ng kandila, halimbawa, nalagay malapit sa kortina, nilipad ang kortina, yun na, pwede na magsimula ang sunog. And even our phone, we can use it as as a light, di ba? Oo nga, may flashlight May na flashlight rin. na rin naman. Thanks to the technology, no? Wow, Mas na ngayon, di na natin masyado kailangan ng kandila. Speaking of kandila, partner, mga source of flame ng mga lighter na yan or posporo, iwasang maabot ng mga bata. Kasi yung mga bata, di ba, kumbaga uncontrollable sila. Hindi natin pwedeng makontrol yung mga laro nila, yung mga ginagawa nila. So hindi nila alam, akala nila, laruan pa, yun pala, pwede nang makapag-create or makapagpagmulan ng flame. And then, para maiwasan po natin yung mga electrical fire, pag aalis po tayo ng bahay, i-unplug yung mga na nakasaksak na appliances. And ito yung importante, huwag po nating iwanang naka-on yung appliances. Like, for example, may nakita ako na isang CCTV footage. Nakita talaga doon, naiwanan yung electric fan sa bahay, umaandar. And then, eventually, nag-create na ng electrical fire, nakuha on CCTV. Delikado. Napakadelikado po. Kaya, mas maging na lang tayo, maingat. Let's make sure, it's better be safe than sorry. At saka isa pa, no, sa mga nagsusmoke dyan. Oo nga. Sana iwas-iwasan ho natin, bukod hindi maganda sa kalusugan natin, pero part na siya ng lifestyle ng ilan nating mga kababayan. Pumunta lang po kayo sa mga designated area for the smoking, no, sa mga smoking area natin. At saka another thing, ay kung magkaroon man, halimbawa, no, ng sunog, no, sa inyong kabahayan, ay agad na itawag na agad yan sa ating Bureau of Fire Protection or emergency hotlines natin. Nang sa ganon, ma-actionan yan or mapuntahan. Kasi mas maganda na maitawag na natin agad. Nang sa ganon ay mapuntahan na yan at hindi magkaroon na mas malaking pinsala pa no, sa mga kabahayan. Dagdagan ko lang, partner, yung sa pagyoyosi, ha. So, I urge yung mga smokers natin na be responsible talaga. Lalo na kapag nasa kagubatan. Because it can create forest fire. Yes, o lalo na gantong mainit ang panahon. Yung ibang minsan makikita nating sunog sa bundok, nagsimula lang sa maliit na upos na sigarilyo na tinapon. So, lalo na ngayong panahon na to, dry ang mga damo, dry yung mga branches. So, mas madaling kumalat po yung apoy. Correct. So, partner, ako, very short lang yung ating kwentuhan sa ating mga kababayan, pero
we believe, no, napaka-powerful nitong episode natin. At ang init ng panahon, mainit yung panahon, kaya sana ma-consider natin yung dobleng pag-iingat. At syempre, sabi nga natin, dapat alam natin yung mga kailangan nating gawin sa oras ng pangailangan. Okay. So, Ano ayan. bang hashtag natin dyan? Ikaw Ang muna. hashtag ko for this episode, hashtag iwas sunog, hashtag kaya natin to. Wow. Ang hashtag ko naman, ligtas ang may alam. Dapat palawin nyo pa rin ay laging number 1 sa pag-iwas na anumang uri ng kalamidad at sakuna sa inyong mga kabahayan. Alright, so partner, wala na tayong sapat na oras sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta sa lahat po ng aming episodes na ating Kwentong Palawan. Patuloy nyo kaming sundan sa ating Spotify via PIO Palawan, sa ating official FB page, ang PIO Palawan, sa iba pa nating mga social media platforms. Alright, so maraming salamat po sa inyong lahat. At kami po muna ipansamantalang magpapaalam sa mga oras po na ito. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan!